Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning, kaagapay! And you're still tuning in dito lang sa paborito mong AM radio station sa Metro and Mega Manila. Ito po ang inyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And welcome sa programa na kung saan may usapang negosyo at pag-asenso, Entrepenoy Espesyal. Muli, ako pong inyong makakasama, Arwel Mendoza. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa ating FEBC PH Stream app. Libreng-libre mo madadownload dyan sa ating Google Play Store at sa Apple App Store. Hello din po sa mga nanonood na sa ating ongoing live stream sa Facebook at sa ating YouTube. Kaagapay, do not forget to share the link ng ating live stream sa inyong mga social media accounts at sa inyong group chat. At kung meron po kayong mga mensahe or may mga komento po kayo, feel free to post it sa ating comment section. And also, i-follow mo na rin ang inyong Agapay ng Sambayanan sa aming social media platforms, ang Facebook, YouTube, Instagram at TikTok para naman updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. And also, magandang umaga ang aking pagbate sa ating mga masugid na tagapakinig gamit-gamit ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Salamat po dahil walang lipatan mula umaga, tanghali hanggang gabi, 702 DZAS ang inyong katabi. At today, mga kaagapay, happy holiday. Ngayon po ay June 12, Araw ng Kalayaan. Atin pong ginugunita sa araw na ito ang ika-126 na anibersaryo ng Philippine Independence. At atin din pong inaalala today ang mga bayani na nagsakripisyo, nag-alay ng buhay at lumaban para po sa ating bansa. At ngayong holiday, ano po ba ang ganap natin, mga kaagapay? Ano po ba ang mga plans natin as we spend this holiday? Yung iba dyan, magkakape. Yung iba dyan, nag-out of town. Maaaring ngayon, nasa biyahe. Ingat lang po kayo ha. O yung iba naman, staycation sa kani-kanilang tahanan at ima-maximize nga itong araw na ito para maglaba, magsampay, mag-ayos ng mga gamit at mag-general cleaning. Aba, hello po sa inyo sa mga kasalukuyang naglilinis ng kanilang tahanan. At ngayong araw po dito sa Entrepenoy Espesyal, lagi pong masaya at makabuluhan ang ating talakayan at kwentuhan. At abangan po ninyo sa ating patok na negosyo segment ay meron po tayong makakasama na espesyal na panauhin. At tiyak, marami po tayong makukuha ng mga aral at inspirasyon mula po sa kanyang ibabahagi. And also, I just want to greet happy birthday and happy anniversary sa ilang mga kababayan natin na nagse-celebrate today. We pray na patuloy po kayong ingatan, palakasin at pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. May you enjoy your special day, this holiday, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Okay? Excited na po kami dito sa 702 DZAS na ihatid sa inyo ang programang Entrepenoy Espesyal. At sa ating pagpapatuloy, aba, heto na, ready na, nakahanda na. Atin na pong pakinggan ang Baon. It's Baon time! Ang kagandahan ng Pinay, umabot sa ibang bansa. Mapagpalayang araw kaagapay! Wagi ang Pinay Beauties sa ginanap na contest sa Roadhouse, Australia. Iyan ay sina Jennifer Condus, Asia Toledo, at Candice Tarrant. Si Jennifer ay hinirang na Miss Little Earth Australia 2024 at humakot ng madami pang awards. Simula bata, isa ng advocate for the environment si Jennifer.
Habang kinoronahan bilang Miss Junior Earth Australia 2024, si Asia Toledo. Tulad ni Jennifer, nais din ni Asia na magbahagi ng positive change sa pamamagitan ng kanyang mga involvement sa mga charitable fashion events. Si Candice Tarrant naman mula sa Iloilo ang nagwagi ng corona para sa Miss Teen Earth Australia 2024. At si Rodora Williams na tubong Eastern Summer naman ang kinoronahan bilang Mrs. of Australia. Nais nilang magamit ang kanilang platforms para turuan at bigyang inspirasyon ang mga bata. Tumulong para maiwasan ang fast fashion na isa sa mga pangunahing contributor sa pagkasira ng kalikasan. Grabe! Iba ang Pinay! Talagang masasabi mo ang mga Filipina ay beautiful with the heart. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Mga kaagapay, dito po sa Action 9 segments ay hatid naman namin ang mga mahalagang impormasyon at job opportunities. Ikaw ba ay isang negosyante at nais mo magbahagi ng ilang job openings sa iyong business para sa mga kababayan natin na kasalukuyang naghahanap ng trabaho? Maaari kang makipag-ugnayan sa aming himpilan. Maaari kang tumawag sa aming numerong 8654-3322. Again, 8654-3322 or magpadala ng email sa aming email address na info@febc.ph. info@febc.ph. Dito po sa FEBC Philippines ay nananatiling bukas ang mga oportunidad para sa iyo na naghahanap ng trabaho at the same time nais ding maglingkod sa ministry. May mga kakilala ka rin ba, kaibigan, kamag-anak, or anyone na interesado rin na maging kabahagi at maging kamanggagawa ng FEBC Philippines? Maaari nyo pong bisitahin ang aming website na febc.ph. I-click lang po yung ministry opportunities at doon nyo po makikita yung iba't ibang job openings po natin. Meron po tayong hiring sa dito po sa 702 DZAS, sa ating admin department at maging sa ating regional stations from Luzon, Visayas at Mindanao. At kung ikaw ay ready na at talagang naipag-pray mo na sa Panginoon na gusto mong maging part ng FEBC Philippines, maaari kang mag-submit ng iyong updated resume. Samahan na rin niya ng iyong recent 2x2 photo at ipadala sa aming email address na recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. At sa paglipas po ng panahon, ang FEBC Philippines po ay patuloy po na naghahatid sa inyo ng mga programa na ang laman ay information, instruction at inspirations. At hindi rin po nawawala riyan yung message of hope na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong taon po ay ating ipinagdiwang ang 7 dekada at 6 na taon ng kabutihan ng Lord. At yan din po ay naging posible dahil po sa inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa FEBC. If you are first-time listener and viewer at nais mo pang makilala ang FEBC, maaari kang bumisita sa aming Facebook page na FEBC Philippines, or you may also visit our website, again, febc.ph. At kung ikaw naman ay nais magbahagi ng pinansyal na suporta sa ating ministry upang may pagpatuloy ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa radyo at ilan pang mabubuting paraan, maaari kang bumisita sa aming Facebook page, again, FEBC Philippines, at ang aming website na febc.ph. I-click mo lang yung donate button upang malaman mo ang mga detalye. Once again, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pananalangin sa ating ministry. At sa puntong ito, mga kaagapay, agad-agad, diretso na tayo sa ating Patok na Negosyo. Patok na Negosyo!
Mga kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Entre Pinoy Especial over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po ang inyong kasama, Arwel Mendoza. At sa mga kakatune in lang dito sa ating himpilan, welcome po sa ating program. At dito po sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong matututo sa iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Kaya shoutout po sa ating mga tagapakinig dyan na Entre Pinoy at Entre Pinay. At ngayong araw po ay meron tayong espesyal na panauhin. And to introduce our guest, siya po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Psychology sa Philippine Christian University, Manila. At kanya rin pong tinapos ang kursong Bachelor of Theology sa Yemilif Bible College. Ngayon po ay kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang Master's sa Education, major in Guidance and in Counseling sa De La Salle University, Dasmariñas. Isa rin po siyang college instructor sa Cavite State University Imus Campus at sa Yemilif Bible College. Siya po ay volunteer pastoral counselor sa Back to the Bible Philippines. At isa rin po siyang radio broadcaster. Siya po ay ating napapakinggan tuwing Webes sa Heartline kasama po si Pastor Ken Guillermo at sa programang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Isa rin po siyang host sa kanyang online na program na Tune In Tuesday. At nakakasama po niya as co-host ang isang award-winning comedian na si Kuya Jobert Austria. Isa rin po siyang pastor sa Medition Evangelical Methodist Church sa Imus, Cavite at siya po ay happily married sa kanyang wife na si Jamie Joyce Cruz at meron po silang daughter, no? At ang pangalan ng kanyang daughter ay si Mian Cruz. Let us all welcome dito po sa Entre Pinoy Especial si Pastor Brian Chester Cruz. Pastor Brian, good morning! Yes, good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa napaka-espesyal na programa, ang Entre Pinoy Especial. Hello, Kuya Aru. Hello po, Pastor Brian, and yes, salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitation na kayo naman po ang aming makasama ngayong holiday, ngayong June 12. And Pastor, ano po ba ang mga ganap nyo ngayong holiday? Actually, itong June 12 ay special sa akin to, Kuya Aru, sapagkat ito ang aking second birthday. June 12 din, tinanggap ko si Jesus as my personal Lord and Savior. Talagang pinalaya ako ng Panginoon sa kasalanan. Praise itong God. Araw na ito ng June 12. So ito, pagka mga holidays, Kuya, sinasamantala yung pahinga. Yes. Sinasamantala makapag-rest ng konti. And of course, ito, makapag-ministry. Ako, Kuya Aro, thank you very much. Very honored and privileged ako na makasama dito sa iyong programa. Thank you very much. And again, happy spiritual birthday, Pastor Brian. And bago po natin simulan itong ating kwentuhan, itong ating talakayan, baka meron po kayong mga nais batiin ngayong umaga. Yun, shout out ko syempre ang aking may bahay, si Teacher Jamie Joyce, and ang aking daughter na si Mian Sadjael, and ang aking pong mga kapamilya dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kamusta ho kayo dyan? At syempre yung aking pong mga in-laws, Kuya Aru, na umaga, tanghali hanggang gabi nakikinig sa 702 DZAS. Hello. Si Tatay James at saka si Nanay Sarcy. And of course, ang mga kapatiran natin dito sa Medition Evangelical Methodist Church. Hello po sa inyong lahat. Ayan, hello po sa inyo, and maraming salamat dahil kayo rin po ay patuloy na nakikinig dito po sa 702 DZAS. Pastor Brian, yes, Araw po, ng Kuya Kalayaan, June 12. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, may kinalaman dyan yung ating pag-uusapan. Usapang freedom tayo. Pero bago tayo magpatuloy, Pastor Brian, pag sinabing freedom, kayo po, sa inyong personal na pananaw, ano po ba paano niyo po ba bibigyan ng kahulugan ang salitang freedom? Ang ganda ng question mo, Kuya Aro. Parang gusto kong sabihin, thank you for that wonderful question. Well, pag sinabi nating freedom, Kuya Aro, no, hindi naman ito yung
tinatawag na parang pwede nating gawin lahat ng gustuhin natin. Di ba? So pag sinabi nating freedom, ito yung isang katotohanan na magagawa mo ang isang bagay na kumbaga parang malinis ang iyong conscience, malinis ang iyong isipan, na kumbaga parang meron kang kalayaan to do what is right, no? Yun ang freedom to do the things that is right, no? Na may kalayaan kang gawin kung ano yung tama. Yun ang ako for me, that is freedom. And of course, ito rin yung sinasabi ni Paul na wag nating gamitin yung kalayaan para gawin kung ano yung gusto natin, no? Kundi i-maximize natin yung freedom na meron tayo. Parang dito sa Pilipinas, Kuya Aro, di ba? Meron tayong kalayaan dito na gawin ang mga bagay na makakabuti sa atin at wala tayong sasagkaan na batas o hindi tayo mag-violate ng rules. Pero may freedom tayo. No? Yes, oo. Yes. At kaakibat nga, Pastor Brian, ng freedom na ating nakamit yung responsibilidad. Meron tayong malaking responsibilidad sa ating kalayaan, sa ating freedom. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga katotohanan na dapat malaman ng isang individual o ng isang negosyante about dito sa salitang ito na ma-apply din nila sa kanilang trabaho, na ma-apply din nila sa kanilang negosyo, at maaari din nilang i-apply sa pang-araw-araw nilang buhay. At yan po ang ating topic for today, no? The truth to freedom. At si Pastor Brian ay meron pong ibabahagi sa atin na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 5 katotohanan na dapat nating maunawaan at maintindihan patungkol nga po sa kalayaan o freedom. And to start with, Pastor Brian, ano po ba yung bigger picture na dapat makita ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ukol po dito sa ating pag-uusapan? Yes, Kuya Aro, no. Actually, may mga sa katotohanan lang, no. Merong mga bagay o maaring ito ay yung past life natin, or meron tayong mga situations na dahil sa naging, kumbaga yung outcome na to, para tayong nakabilanggo, no. Halimbawa, may mga tao nakabilanggo sa takot, may mga tao nakabilanggo sa nakaraan nila. And meron tayong, kumbaga, ang pinakasolusyon para tayo ay makalaya is malaman natin yung mga katotohanan, no? Yung mga katotohanan para tayo ay lumaya. Mga katotohanan na kailangan nating tanggapin. Para tayo ay lumaya sa mga pagkabilanggo sa buhay. Ayun. At ang mga katotohanan ito ay susi din natin para tayo ay tunay na maging malaya. Yes, correct kanyang Kuya Aro, no? Oo. And napakaganda lang kasi pagka tinignan natin ang Bible, napakayaman ng ating banal na kasulatan, no? Para tayo ay mag-guide para sa paglaya natin. At doon dapat tayo nakaangkla, Pastor, di ba? Doon tayo dapat nakaangkla, anchored tayo sa salita ng Panginoon. Kaya sa mga tagapakinig po natin, ating mga taga-subaybay, mapa-online man yan, maghanda na po kayo ng inyong ballpen at papel at sama-sama nating ilista. Ano ba yung mga katotohanan na dapat nating malaman patungkol nga po dito sa tinatawag nating freedom. At nabanggit mo nga kanina, Pastor Brian, no, yung word na bilanggo. Habang binabanggit mo yung salitang yan, may kanta akong naalala. Yan din ang title. So hello sa mga batang 90s dyan. Correct. Kaway-kaway mga batang 90s dyan. Oo. So, anong po ba yung unang katotohanan na dapat po nating malaman dito sa salitang freedom? Yes. Kuya Aro, bago tayo pumunta doon sa number 1, no, yung verse na inilagay natin dyan, yung sa John chapter 8 verse 32, no? And you will know the truth and the truth will set you free. Yes. So ito lang ay isang katotohanan na kapag nalaman natin ang totoo o yung truth, ito yung magpapalaya sa atin. In context, Kuya Aro, no, bagamat ito ay tumutukoy sa pagkalaya sa kasalanan, ito rin ay pwede nating i-apply sa pagkalaya sa iba't ibang mga bagay na bumibilanggo sa atin, no, para hindi tayo makamove forward
doon sa sinabi ng Lord sa atin na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yes. So pwede rin sa kumbaga parang pag pinalta natin yung buhay ng negosyo, para tayo ay magkaroon ng negosyong kasiyasiya. Yan, pwede, maganda mapanghawakan at malaman natin yung mga katotohanan. So, truth number 1, Kuya Aru. Yan, ito yung unang katotohanan na kailangan po nating tanggapin. Truth number 1, there are many things we cannot change. Oh, so may mga bagay talaga tayo na kahit anong effort ang gawin natin, kadalasan hindi na magbabago, Pastor? Paano yun? Yes, correct. Alam mo, Kuya Aru, may mga tama ka, no? May mga bagay talaga o pangyayari sa buhay natin na hindi na natin kayang baguhin, no? And even sa present, halimbawa, may mga pagkakataon na meron tayong mga kinakaharap na kahit anong gawin natin ay hindi natin kayang baguhin, no? Halimbawa, pagdating sa nakaraan, yung mga nakaraan nating mga experiences, halimbawa, kung nung time na nagpapasimula ka ng iyong negosyo or kundi man ay kahit sa personal experiences natin, no, na tayo ay nag-fail, halimbawa, hindi naman natin mababago na yun kahit anong gawin natin. Kung sana nga may time machine na pwede kang bumalik, di ba, Kuya Aro? May time capsule, no? May time capsule. Pero sa mga movies, Kuya Aro, na mga time, kumbaga, bumabalik sa nakaraan, hindi pa rin mababago yung nakaraan. Kundi parang bumabalik pa rin doon sa ano ba yung pwede mong gawin ngayon. Yes. Di ba? So, yun, halimbawa, yung mga past failures natin, no? Hindi natin kayang baguhin yun. At kapag Kuya Aro, pag tayo ay masyadong naka-attach sa ating mga past failures at kumbaga para bang, kasi may mga tao na pilit nilang binabago yung nakaraan nila sa kasalukuyan And it turns out they fail. No? Nabibigo sila. So, yun yung isang example, Kuya Aro, na may mga bagay talaga na kahit anong gawin natin ay hindi na natin kayang baguhin. No? Kahit anong i-exert nating effort or kahit pang gawin natin na inaakala natin na mapagpabago sa isang sitwasyon, lalo na sa ating nakaraan, nangyari na nga Kaya 'di ba, madalas sinasabi, ito yung famous saying natin, 'di ba, na laging nasa huli ang pagsisisi. But itong mga failures na to, Pastor Bryant, it doesn't define who we are, our true identity. Correct. Kaya kailangan lang talaga nating tanggapin no? Yun ang magagawa natin diyan, Kuya, na kailangan nating tanggapin na yung nakaraan natin ay hindi natin kayang baguhin. So what we can do is the now, no? Ano ba yung present na pwede nating gawin, no? Yun yung unang katotohanan na maganda ay ma-realize natin at matanggap natin, Kuya. And ito ang ganda ng verse dito na inyo pong shinare, itong Ecclesiastes chapter 7 verse 13. Let me read, Pastor. Accept the way God does things, for who can straighten what He has made crooked? Ang ganda niya, Kuya, yung sabi niya sa Tagalog, paano mong dediretsuhin yung baluktot, di ba? So, kumbaga, minsan kasi kaya exert natin ng effort, Kuya, na diretsuhin yung baluktot, mas lalo tayong nahihirapan Halimbawa, meron tayong anak na ubdang tigas ang ulo, no? Halimbawa ay may mga kasama tayo sa pamilya na parang laging gusto ay adventure, no? Sa halip na tayo ay mag-alala, anong oras na, hindi pa umuuwi, no? Bakit hindi na lang natin gawin ay, kumbaga, ipanatag natin yung sarili natin. Talaga ganun mga halimbawa, mga teenager na, no? May mga kaibigan na yan. Hindi na natin mababago yung ganung sistema. And minsan, Kuya, sa mga hanap buhay o sa mga negosyo, no? Meron tayong mga mga empleyado na gusto natin i-form doon sa gusto nating makita natin. Or minsan, pino-form natin sila sa kung ano yung personality natin. Which is, mahihirapan tayo doon kasi po may mga kanya-kanya tayong personality. Totoo yan, so, Pastor. Kasama yan sa mga things we cannot change. Yeah. Mahihirapan lang din tayo, and the more na pinipilit natin na mabaguhin yung mga hindi talaga mababago, dyan papasok yung tinatawag natin na frustration. Correct. And mababurnout ka, mapapagod ka, and eventually,
ikaw na mismo susuko. No? Ikaw na mismo susuko. Mapapagod ka na lang talaga. Correct. Yeah, mapapagod ka na. So sa halip na yung energy mo sana na maibaling mo pa sa iba, ayun, doon nauubos yung energy mo doon sa bagay na gustong-gusto mong baguhin. Yes. Diba? So, and there are things also that beyond our control. Lalo na sa pagnenegosyo, 'di ba? Darating talaga ang punto sa ating journey bilang isang business owner na matumal ang sales, or nagkakaroon ng mga aberya sa production, sa mismong empleyado. And kapag tayo ay pinilit natin yung mga bagay na hindi talaga natin mababago, mahihirapan talaga tayo. And again, there are things that beyond our control. At dyan papasok yung ating pagiging dependent or pag-rely, pag-asa, yung umaasa tayo sa Panginoon, Pastor Brian. Correct. At meron ngang, dyan, Kuya Aro, no? May prayer na alam natin, yung The Serenity Prayer ni Reinhold Niebuhr, no? Nang sabi doon, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. So, kumbaga, humingi tayo ng karunungan, ng kalakasan po sa Panginoon doon sa mga bagay na talagang di na po natin mababago. Bigyan tayo ng Panginoon ng puso na handang tanggapin yung mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Yes. So, that's truth number 1. There are many things we cannot change. So ano naman yung pangalawang katotohanan na dapat nating tanggapin, Pastor Brian? Alright, and truth number 2 po natin, there are times when the outcome will not go as planned. Oh. Ang ganda niyan, Kuya Aro, no? May mga bagay, may mga panahon po talaga na yung pinano natin hindi nangyari doon sa gusto natin. Yeah, ayan. Ako. Oo. At hindi talaga comfortable yung ganyang pakiramdam. Correct. And even minsan, Kuya Aro, no, dumarating tayo sa punto na nagtatanong tayo, Lord, ang ganda naman ng plano ko. Ang ganda naman napakabuti naman ng hangarin ko. Pero ba't hindi ganun lang nangyari? Yan. Bakit nga ba ganun, Pastor Brian? Bakit ba dumarating sa ganong punto na okay naman okay yung motive ko, okay naman yung gusto kong outcome, para naman ito sa, sabihin na natin, para naman ito sa Panginoon, pero bakit hindi talaga siya nangyayari? Bakit kabaligtaran madalas yung nangyayari sa mga planong binuo? Yan. Ako, Kuya Aro, ang lagi ko sinasabi dyan, baka hindi yan yung gusto talaga ng Panginoon para sa'yo. No? So, and truth number 1, there are many things that we cannot change, no? Kasama na yung plano ng Diyos doon, no? And kagaya nga nung Kuya Aro, no, naalala ko tuloy yung pambansang verse na yung Jeremiah 29:11, no? Anong sabi diyan? For I know the plans I have for you, says the Lord. So, diyan makita natin na parang sinasabi ng God sa atin na, anak, ako ang mas nakakaalam ng plano ko para sa iyo. Wag ka nga, parang minsan sinasabi ng Diyos sa atin, wag kang matigas ang ulo, no? Minsan pilit ka rin pala desisyon ka, parang gano'n. Kung pwede lang sabihin ng Lord sa atin na gano'n, di ba? Maliwanag yung sabi doon sa 29:11 ng Jeremiah na, alam ko ang plano ko para sa iyo. Ganun yung sinasabi ng Diyos sa atin. At yung plano na yon ay para sa ating ikabubuti, di ba? Sabi doon, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Sobrang, pag in-internalize lang natin talaga, Kuya Aro, yung verse na yan, at hindi lang natin siya parang pang-caption lang sa Facebook at saka sa Instagram. Pag in-internalize natin dyan, makita natin na talagang may mga pagkakataon na kapag hindi nangyari yung pinaplano natin o yung sinet natin sa gusto natin yung resulta, no? Mas makita natin doon na meron palang mas higher may mas higher na purpose pa, may mas higher na reason pa para makita natin, no? And kapag tinanggap natin, Kuya, yung katotohanan na hindi lahat ng gusto natin ay manyanyari, no? Manyanyari. Anyanyari, ayan. Yan, Kuya, mapapalaya tayo niyan sa frustration again and doon sa mga disappointments. Nako, Kuya, yan ang isa sa kalaban ng disappointments, no? And marami pa naman, Kuya, pag nadi-disappoint, tumitigil na lang.
isinasara negosyo, ibinebenta na lahat ng gamit, ipinundar mo na, no, yun ang problema. And sometimes kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or sometimes hindi umaayon or hindi nasusunod yung mga plano na gusto natin, ito tandaan natin mga kaagapay, ito yung paraan din ng Lord upang i-redirect tayo sa gusto niyang mangyari sa ating buhay. Kaya take heart, mga kaagapay, lalo na sa ating mga negosyante, kapag may mga pagkakataon na hindi talaga natutupad yung mga plano natin, kahit pa gaano kaganda ito, paano natin pinaghandaan, kapag hindi nangyayari yan, ang siguro maging tugon din natin or maging response natin is, itanong natin sa Lord, Lord, bakit hindi nangyari ito? Lord, ano po ba yung gusto niyo pong ituro sa akin? Lord, bakit hindi niyo po inalaw na matupad itong mga planong ito? Kasi kapag ganun yung tanong natin sa Panginoon, it means na we acknowledge na our God is sovereign. May control lagi ang Panginoon. He's always under control. Kaya alam ng Lord kung ano man yung mga iniisip natin, alam ng Lord kung ano yung nararamdaman natin, and ang Panginoon natin, kumbaga, alam niya lahat. Again, correct. Alam niya lahat. Kaya kung nakakaranas man tayo ng ganitong sitwasyon na we feel na parang, para sa akin ba talaga to? May mangyayari pa bang maganda? Kausapin natin ng Panginoon and ipag-pray natin itong mga bagay na ito. Kuya Aaron, gusto lang din natin linawin na hindi naman masamang magplano po, mga kaagapay. No? Maganda, meron din tayong plans, meron tayong goals, meron tayong mga objectives. Lalo na sa mga kaagapay natin, ng mga negosyante, kuya, talagang may mga long-term plans yan, may mga short-term plans sila. Halimbawa, sa araw na to, ano ba dapat ang gagawin ko? No? Ano bang plano ko for this day? Pero yun nga, yung katotohanan na kahit na tayo ay may mga inilagay, may mga sinulat na plano po, no? May mangyayari po talaga na na hindi, kumbaga yung plano natin hindi magiging yung plano natin hindi yung resulta na gusto natin ang mangyayari. Yes. So kakailangan lang nating i-ready yung sarili natin, kuya, no? And tama yung sinabi mo, kuya, no? Maganda magtanong tayo sa Panginoon, Lord, ba't nito nangyari? Ano bang gusto mo? Yun. Ano po ba ang plano nyo? And yung plano nyo na po ang siyang masunod. And naalala ko nga, Pastor, yung sinabi rin sa Kawikaan, sa Proverbs, yung famous din na verse, yung many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Yun ang panghawakan natin, mga kaagapay. Again, Jeremiah 29:11, maganda at perpekto ang plano ng Lord sa atin, pero ang gusto rin ng Panginoon sa atin, makipag-cooperate tayo sa Kanya. Diba? Correct. Marami tayong mga plano, yes, magaganda at talagang sabihin na nating beneficial din sa ibang tao, pero at the end, yung plano pa rin at purpose pa rin ng Lord ang masusunod. Dahil, ano ang rason niyan? Dito napapasok yung pangatlong katotohanan, Pastor Brian. Yun. Yes, ang truth number 3 natin, Kuya Arut, mga kaagapay. God knows what is best for us. Yun na. Yun. Oo, talaga pong ang Diyos po ang nakakaalam kung ano po talaga yung pinakamabuti para sa atin. Yun nga yung sinasabi natin, Kuya Aro, kanina na hindi yan yung gusto ng Panginoon sa'yo kasi meron siyang gusto na mas maganda pa sa pinlano mo. Yun ang much dapat natin better. tingnan. Correct. Way much better, Kuya. Yeah, oo. No? At ang ganda ng paalala sa atin, Pastor Brian, ng Isaiah 55. Yan, ang ganda niyan. Sa Isaiah 55:8-9 po, ganito po ang sinasabi. Basa, "For my thoughts are not your thoughts, either are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Actually, Kuya, gamitin ko lang yung term na parang bubuhusan ka talaga ng malamig na tubig sa verse na to Yeah. na magigising ka sa katotohanan na ang iniisip mo, oo, maganda yung pinaplano mo, maganda yung iniisip mo, pero teka, wag mong kakalimutan na ang isipan mo, kumbaga sinasabi ng Diyos sa atin, ang isipan mo
walang malayong-malayo sa isipan ko. Ibig sabihin lang ng Panginoon po sa atin dyan mga kapatid, siya po ang higit na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Yes. And also itong sinulat nga ni Prophet Isaiah, reminder din itong passage na ito nung difference at distance ng kaisipan ng Panginoon at sa kaisipan ng tao. And it's a important reminder sa atin mga kaagapay na hindi natin pwedeng ipilit sa Panginoon yung mga ways na gusto natin. Because again, His thoughts, His ways are higher than our ways. Hindi pwede nating sabihin kay Lord na hindi, Lord, ito ang gusto ko. Ito yung gusto kong business. Ito yung gusto kong laki ng sales na dapat kong makuha. Ito yung gusto kong produkto. Hindi. Ipipilit ko, ito talagang gusto ko. Kung ayaw nyo, Lord, bahala kayo. Hindi po ganun ang attitude at hindi po iyon ang sinasabi ng passage na ito. Dahil, again, hindi po natin, kumbaga, kung magiging malalim tayo sa Tagalog, hindi maaarok ng ating sariling kaalaman, yung kaalaman ng Panginoon at hindi natin lubusang mauunawaan talaga yung kalooban at yung paraan ng Panginoon. That's why dito papasok yung tinatawag natin na pagtitiwala. Yung pag-trust natin sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, baka kaunting rejection lang, kaunting pagsubok lang, bibigay tayo. Kaya it's very important mga kaagapay. It's imperative na maging anchored tayo, naka-ankla lagi tayo sa salita ng Panginoon. It's a very good reminder itong passage na ito from Isaiah 55 verses 8 to 9, Pastor Brian. Yes. Kuya Aro, ito para lang ang ganda nung sinabi niyo po Ito lang para lang mai-apply natin sa totoong true to life. Yeah. Yan. Meron tayong meron tayong member dito sa church. Ito totoong true to life to at itong kapatid natin na to sa church talagang kitang-kita natin yung truth na ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin, Itong kapatiran natin na to dito sa MEMC, tago natin sa pangalang Mami Irma Corpus. Ang dami niya pong Pastor, Tagon-tago. Itago natin sa pangalang Mami Irma Corpus. Shout out po, Mami Irma. Hello, Mami Irma. Yes. Siya kuya, ang dami niyang sinubukang mga negosyo. Nandiyan na nagtinda ng yung sabi niya, nagtinda ng kahoy na ng pangsiga, nandyan yung nagsubok na magkarinderya, nandyan yung yung ang dami talaga. Kumbaga to cut the short story long. Kuya Aaron, to cut the long story short, ang dami po niyang sinubukang negosyo. Pero siya dumating doon sa time na ang dami rin niyang mga pagsubok, kuya, hanggang sa nag-fail yung mga unang negosyo. Pero kuya, nung nagtiwala si Mami Erms na ang Diyos ang talagang makakaalam kung ano yung mas the best para sa kanya, dinala siya sa industry ng bakery. And yun ang kuya, yun ang napaka-successful ng kanilang business sa bakery. So yun yung yun yung isang katotohanan, kuya, na si God pa rin yung nakakaalam ng pinaka-the best po para sa atin. Yes, God knows what is best for us. Para tayong minsang mga bata, na nung bata tayo, ang hilig natin magturo. Nanay, tatay, gusto ko ng ganitong, ng ganitong laruan, ng ganitong pagkain. And minsan, kadalasan nare-reject tayo dahil kasi nga yung mga yung mga gusto nating kainin madalas hindi healthy, 'di ba? At bilang isang magulang, syempre hindi natin nahahayaan na hindi healthy yung kakainin ng kanilang mga anak. Ganon din ang Lord sa atin. Yeah. He always wants the best for us. Gustong-gusto ng Lord kung ano yung para sa atin dahil lahat tayo ay anak ng Lord, 'di ba? Lalo na sa mga nag-alay or nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Kaya panghawakan po natin itong passage na ating shinare mula kay Pastor Brian, na ang kaalaman, karunungan ng Lord ay hindi natin mapapantayan yan. Hindi natin maaarok yan at hindi natin malalagpasan yan. Talagang yung ways ng Lord ay perfect. Ang kailangan lang talaga natin is to fully
trust God sa mga sitwasyong ito. At mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Entrepinoy Espesyal sa 702 DZAS at kasama pa rin po natin ang ating espesyal na panauhin na si Pastor Brian Chester Cruz at ang ating pong pinag-uusapan ngayong holiday, ngayong araw ng kalayaan ay ang the truth to freedom. Usapang kalayaan tayo at nakapagbahagi na po tayo ng unang 3 mga katotohanan na kailangan nating tanggapin para tayo ay lumaya. So quick recap lang, Pastor Brian, ano po yung truth number 1? Yes, truth number 1. There are many things we cannot change. Ayan, yung truth number 2, there are times when the outcome will not go as planned. At yung truth number 3, God knows what is best for us. Amen. At dako na po tayo, Pastor, sa pang-4 na katotohanan. Ako, nagwo-worry ako bigla. Okay. Saktong-sakto ko yung sinabi mong nagwo-worry. Kasi ang truth number 4, worrying will not solve the problem. Ayun. Yan. So, hindi pala makakatulong sa problema natin ang pag-aalala? Nakaw, hindi po talaga, sabi nga ng mga Kabitenyo, nakaw. Talagang hindi po talaga makakalutas ng problema ang pag-alala. Bagkos, dagdag pa yan sa, kuya, problema. Ba? So, hindi siya bahagi ng solusyon. Dagdag pa sa problema. Dagdag pa sa problema. Although may may good side yung worrying. Lalo na pagka, when it comes to safety. Halimbawa, nag-aalala kang tumawid sa kalsada, no? Kasi alam mong delikado, no? Pero may worrying na talagang disaster sa buhay natin, no? And actually, kuya, sa totoo lang, no, yung pag-aalala o yung labis na pag-aalala, double kill yan. Paano double kill, Pastor? Yung mga naglalaro dyan. Oo, yung mga nagmo-mobile games dyan. Can relate. Oo, yung mga double kill. Kasi halimbawa, kuya, nag-aalala ka, papatok kaya tong negosyo ko na to? Marami kaya kaming magiging benta ngayong araw na to. So, una pa lang nagwo-worry ka na hindi pa nangyayari. Okay? Tapos, ang sistema, nangyari pa yung pinag-aalala mo, mas lalo kang nag-alala. So, double kill talaga yan. Double worry, no? Nag-alala ka, kahit hindi pa nangyayari, kaso mo nangyari. Doble alala ka. Talagang alala overload. Alala overload. Yan, correct. Kaya yan, kuya, talagang ang worrying po is hindi talaga makakatulong sa atin at lalo tigit hindi po makakasolve ng problema. Halimbawa, may problema sa negosyo, Kuya Aro, no? Tapos nag-alala lang ng nag-alala. Ano nangyari? Wala. Nag-alala lang ng nag-alala. Inisip ng inisip. Ang problema pa dyan, it can affect our health, kuya, no? Yung worrying. No? True. Kasi pag ikaw ay nag-aalala, mahirap makatulog. Diba? Correct. Pastor Brian, lalo na marami sa ating mga negosyante talagang danas din ito itong pag-aalala, lalo na kapag nakakaranas ng mababang sales or nagkakaroon ng problema sa mga empleyado or even na isang empleyado kapag talagang nakulong dito sa pag-aalala, minsan nakakaapekto rin sa mga ginagawa niya sa opisina at hindi talaga maganda ang mga effects or yung naidudulot ng worrying sa ating buhay. At may nabasa nga rin ako, Pastor Brian, mula po sa isang kilalang author na si Jerry Bridges dun sa kanyang book na Respectable Sins. Ito nung nabasa ko to, mind blown Talagang sabi ko, okay. Kasi ito yung sinabi niya, na ang worrying pala ay isang uri din ng kasalanan. Wow. Oo. Yes. Kasi kapag tayo, the more na nagwo-worry tayo, parang gusto nating sabihin kay Lord na, Lord, nagwo-worry ako, wala akong tiwala sa'yo. Hindi ko alam kung meron kang magagawa, hindi ko alam kung matutulungan mo ko, kaya nagwo-worry ako. Kumbaga, kini-question natin, through worrying, kini-question natin yung sovereignty ng Panginoon. So, nagiging kasalanan siya. Bakit? Kasi, doon na nawawala unti-unti or totally nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So siguro reminder din ito sa atin, yes, bilang tao, hindi mawawala yung worry, pag-aalala, pero hindi dapat
tayo nagde-dwell doon. Hindi tayo dapat nagpapakulong sa worry na yan. Kasi the more na nagwo-worry tayo, may hirapan ng Lord na matulungan tayo kasi, 'di ba? It's two-way yan cooperation yan Di naman tayo nilikha ng Lord na robot or puppet na kokontrolin na tayo. We still have this free will na ating tinatawag. Pero ito nga, balik tayo doon. Again, worrying will not solve the problem, and the more na nagwo-worry tayo, mas nagiging kumbaga nagfo-form na rin ito ng sin, nabubuo na sa ating heart yung kawalan ng tiwala sa Panginoon. Nakakalungkot, Kuya Aro, no? Meron tayong may mga tao na inaalagaan ng pag-aalala. No? Inaalagaan. Talagang para bang ang nangyayari ay para bang kulang ang buhay nila kapag hindi sila nag-alala. Yeah. Naging part na ng buhay. Naging lifestyle na yung pag-aalala, which is kitang-kita natin na kung ano yung nagiging outcome at saka result, no? Yeah. And siguro, ito naalala ko lang din, Pastor, instead na maging warrior tayo, mga kaagapay, bakit hindi tayo maging warrior? When we say warrior, maging warrior tayo sa pananalangin, iluhod natin to sa Panginoon, ilaban natin sa Panginoon, and again, hayaan natin na yung kalooban ng Lord, let His will be done over the things that we are worried about. Amen. No? Why worry when you can pray, Kuya? Yeah, diba nga? That's true. And may paalala sa atin, Pastor Brian, ang Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Yes, ang sabi po dyan is, don't worry about anything. Instead, paulit nga nung first line na yon, Pastor. Yes. Don't worry about anything. Yan, maliwanag ng sinabi ko yan, no? Instead, eto pa, Kuya, mas petmalu. Yes. Pray about everything. Ayun. Sa halip na mag-alala po tayo, kagaya ng sinasabi ni Kuya Aro kanina, no? Sa halip na maging warrior, maging warrior. Yun, ang pinakamaganda. No? And actually, Kuya, pagka po tinignan natin yung mga original words na ginamit dito, no? Yung salitang worry po sa Greek, meron pong katumbas na double-minded, no? Yung di ba kaya tayo naman nag-aalala, sobrang dami natin iniisip preoccupied. Yes, yun ang totoo diyan no? Yung salitang worry diyan is double-minded, yung occupied ang isipan sa sobrang daming iniisip, talaga pong worry ang ibibigay sa atin yan. Kuya, ituloy ko lang yung verse, no? Sorry. Sure. Sabi diyan, tell God what you need and thank Him for all He has done. And verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen. Napakagandang paalala yan. Again, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. And this time, Pastor, ibigay na po natin ang ating last at ikalimang truth. Alright. So, truth number 5. Ito na, Kuya, yung siguro pinaka-conclusion. No? Yeah. Truth number 5. Accepting that God is in absolute control frees us from many trouble. Ang pagtanggap po na ang Diyos talaga ang may control ng lahat ng bagay, ang makapagpapalaya po sa atin sa maraming mga kaguluhan. Yes. Amen. So yung pag-accept po na God is in absolute control, yan po yung makakatulong sa atin para magawa po natin, ang matanggap natin na maraming mga bagay na hindi talaga natin mababago kasi may isinet talaga si God sa atin, no? Yung pong pagtanggap na ang Diyos ang in control, yan po yung makakatulong sa atin na kung hindi man mangyari yung plano po natin sa gusto natin, lagi tayong titingin doon sa katotohanan na ang Diyos ay mayroong mas magandang plano para sa atin. Kasi nga, He is in control, no? Makakapagtiwala tayo sa Kanya. And sa halip na mag-worry ka na mag-worry, pag tinanggap natin na si God ay in absolute control, mapapawi yung worry. And instead, yun yung magdadala po sa atin to kneel and pray before God.
No? Amen. Yes. He's always in control. Again, truth number 5, accepting that God is in absolute control frees us from many trouble. And ang ganda rin po ng sinabi, Pastor Brian, yung sinulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 28. Yes, ang sabi po diyan and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Yes, napakaganda. All things work together for good. Maaring sa ngayon, ang daming mga challenges, ang daming mga pinagdaraanan sa negosyo, maaring may problema sa empleyado, may problema sa iba't ibang mga aspeto ng operation, sa production, but take heart, kaagapay. Reminder sa atin ng passage na ito, all things work together for good. May purpose ang Panginoon sa mga bagay na yan. At ang kailangan lang natin gawin is to surrender everything to God because God is always in control. And sabi doon, dugtungan ko lang, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So talagang may purpose ang Lord at patuloy po nating gawin nating Bible verse, ito, life verse sa ating buhay. And naalala ko nga, Pastor Brian, isang napakagandang analogy about this verse na na-share ko na rin nung mga nakarang mga episodes natin na itong Romans 8:28 may tinatawag tayong adobo analogy. Wow. Oo. Ang sarap Sakto niyan. magtatanghalian na rin kasi. Oo, Ang sarap banggitin ko niyan, na rin. ang sarap Oo. And shout out sa mga may ulam dyan na adobo para sa baka kanilang naman. lunch. Oo. At 'di ba, Pastor Brian, ang adobo maraming mga sangkap 'yan. Nandiyan ang toyo, merong suka, may paminta, may sahog, may karne, merong dahon ng laurel, at marami pa, ano. At syempre kapag tinikman mo yung toyo, ng toyo lang, alat. 'Di ba, Pastor? Suka, Correct. ang asim, di mo talaga magugustuhan. Paminta, anghang naman nun. At yung laurel, hindi naman natin kinakain ng laurel. Pang lang yan para may amoy, may aroma. Yes. Hindi siya masarap kung individually kakainin natin, pero pag ito, pinaghalo-halo natin, masarap. And those ingredients na nabanggit ko, it represents challenges. It represents mga problems. Problema sa pamilya, problema sa relationship, problema sa trabaho, sa negosyo. Pag nakita natin bigger picture na yon, hindi natin namamalayan na ito pala, kapag pinaghalo-halo pala ito, kapag pinaghalo-halo ng Panginoon, meron palang makikita tayong magandang purpose. Right. Na nangyari itong mga bagay na ito dahil may gustong gawin ang Lord na maganda sa buhay natin. Yes, it may seem unpleasant, hindi maganda, uncomfortable, pero take heart mga kaagapay, lahat ng ito ay merong kapupuntahang maganda. And sabi rin sa Old Testament, di ba, Pastor, all our days have been ordained. Wow, ang ganda nun. Yes. All our days have been ordained. Alam na ng Lord yung past mo. Alam na ng Lord yung present mo. At alam na alam din niya yung magiging future mo. So, dito talaga papasok, Pastor, upang makalaya din tayo sa freedom, kailangan talaga nating magtiwala sa Panginoon. Fully surrender everything to God, Pastor. Correct. Kuya Aro, ang ganda nun First time po narinig yung adobo analogy mo And ang ganda lang isipin na talagang ang Diyos sa Tagalog version maganda yung Romans 8:28. Okay po. Pinaglalakip-lakip. Wow. No? Lakip-lakip. Pinaglalakip-lakip, ibig sabihin pinagsasama-sama ng Diyos lahat ng mga experiences natin sa buhay, lahat ng mga pwedeng mga even yung mga experiences natin para makita natin na merong mas maganda akong planong inihahanda para sa iyo, no. Amen. So ang ganda lang nung passage na yan. And at the end of the day, diyan natin makita na talagang God is in control. Amen. Inaayos niya lahat, no. Iniaayos na lahat according doon sa kung ano yung plano niya para sa atin. Yes. Amen, Pastor. At again, yung freedom na ating binabanggit dito, Pastor, kanino lang ba natin makakamtan? Correct. Gandang question Ang freedom talaga ay matagpuan lang po natin sa Panginoong Hesus, no.
only Jesus can free us from lots of trouble and yung mga bagay na kumukulong po sa atin, no? Kasama na dyan yung kasalanan, kasama na dyan yung pag-aalala, si Jesus lang po ang makakapagpalaya po sa atin. Amen. Yes. At maaaring ngayon, nakakulong kayo sa iba't ibang mga pagsubok, nakakulong sa takot, anxiety, worries, kung ano pa man yan. Ang kailangan lang talaga nating gawin is to surrender everything to God. Ibigay natin lahat ito sa Panginoon at hayaan nating si Lord ang mismo magpalaya sa mga problemang yan, sa mga bagay na kung saan tayo nakakulong. So, ayan po ang 5 katotohanan na ibinahagi sa atin ni Pastor Brian about freedom. Ito yung mga truths, no, na kailangan nating tanggapin upang tayo ay tunay na maging malaya. And just a quick recap, Pastor Brian, ano yung 5 na nabahagi po natin sa ating mga tagapakinig? Okay, so truth number 1, there are many things we cannot change. Truth number 2, there are times when the outcome will not go as planned. Truth number 3, God knows what is best for us. And truth number 4, worrying will not solve the problem. And truth number 5, accepting that God is in absolute control frees us from many trouble. Amen. Sana nalistan nyo po yan mga kaagapay at nawa ma-apply din po natin ito, no? Panghawakan po natin itong mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na ginagawa. And as we wrap up, Pastor Brian, ano na lang po yung panghuli at maiksing mensahe na lang po natin para sa ating mga entrepinoy at entrepinay? Yes, so mga kaagapay, mga ka-entrepinoy, no? Ang solusyon po sa marami nating mga pagkabilanggo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Siya po ay namatay sa krus para tayo po ay lumaya sa ating pong mga kasalanan and even sa maraming mga troubles and challenges po natin sa buhay, no? Kaya nga sabi din doon sa John, no, Kuya Aro, take heart, no? I have overcome the world. Sabi ng ating Panginoong Hesus, no? So, hayaan po natin na ang ating Panginoon ang maging Panginoon ng ating po mga negosyo, ng ating po mga buhay, sapagkat siya po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen and amen. And bago po kita pakawalan, pansamantala, Pastor Brian, saan po kayo pwedeng i-follow ng ating mga kaagapay? And again, invite niyo po ang ating mga tagapakinig na makinig, syempre, sa inyong mga programa at sa inyong online program, Pastor. Yeah. Yes, pwede niyo po akong sundan sa atin pong Facebook profile. Hanapin niyo lang po Brian Chester. Yan po yung aking Facebook profile. And makita niyo po dyan, ang profile picture po dyan, syempre, ang 76th anniversary po ng FEBC. Yes. And patuloy po tayo makinig sa mga programa po ng 702 DZAS. Kami po tuwing Thursday, yung Heartline Thursday edition, kasama po dyan sila Tita Merlin Guillermo na nag-celebrate ng birthday recently, and si Dr. Joyce Piapgo, and ang kapartner po natin si Kuya Ken Guillermo, shout out Kuya Ken, and Doc Benny Guillermo. Naku, napakabuti talaga at napakagaling ng sana makasama rin sa ride. Yes, sana makasama rin sa ride, no? Mm-hmm. And of course, Kuya, yung Tanglaw sa Landas ng Buhay every Wednesday and Thursday, 8 to 8:30 p.m. Ayan. Nako, Pastor Brian, once again, salamat po sa mga ibinahagi niyo po sa amin and sa ating mga listeners at viewers. Kung meron po kayong mga takeaways, meron po kayong mga natutunan about our topic, please feel free to share that sa ating comment section dyan po sa Facebook at YouTube, at excited na po kami ni Pastor Brian na mabasa lahat ng iyan. Again, Pastor, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless you and good morning. Thank you very much, Kuya Aru, and God bless everyone. Mga kaagapay, atin pong nakasama ngayong holiday si Pastor Brian Chester Cruz. At nawa, marami po tayong nakuwang aral at inspirasyon, and sana hindi lang natin ito napakinggan, kundi i-apply po natin sa ating buhay. At sadyang napakabilis po ng ating oras, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na sumama sa amin ngayong umaga. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa mga nakatuwang
tinulungan natin sa broadcast. Ang ating mga kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter site, sa ating production technicians, maraming salamat. Sa ating RTV, salamat kay Angelica Joyce Kalayag, at salamat din po sa ating PA na talagang umasiste sa atin sa ating programa na si Lourdes Magtunaw, at salamat din sa ating mga broadcast engineers na sina JV Tabua at Chris Molina. Susunod na po ang ating balitaan sa Tinig Balita. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.